Magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po ulit tayo sa Rama Pills, ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon. Ilang tulog na lang po ay Pasko na. At alam naman po natin na tuwing Kapaskuhan ay inaalala natin ang pagkapanganak ni Heso Kristo. Ayan po. At related po ang topic natin sa Kapaskuhan. Marami na po tayong narinig, napakinggan at natutunan sa ating mga kapastoran patungkol po sa topic o series na pinag-aaralan po natin. Ito po yung topic na Christ came to do things. Kaya nga po ngayong Kapaskuhan, inaalala natin ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. At may reason po at may dahilan kung bakit si Jesus ay napunta o pumunta dito sa mundo. Ibinigay na po ng ating mga kapastoran yung number 1 hanggang number 8 na dahilan kung bakit si Jesus ay pumunta po sa mundong ito. Tayo po ay nasa pang-9 na at ito po yung pag-aaralan natin ngayong hapon. Bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Ama, sa pangalan ng Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy kang kumilos, patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Patuloy mo kong itago sa iyong likuran, Ama. Patuloy ang mga salita mo lamang lumabas sa aking mga labi, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po nang binabalik ang pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan po na ibugtungan ng Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Ito po yung topic natin, Christ came to do things. Nasa pang-9 na po tayo. At ang pang-9 po ay seek and save the lost. Ulitin ko po, ang pang-9 na dahilan kung bakit po pumunta si Jesus sa mundong ito ay para hanapin at iligtas ang mga nawala. Dito po sa Lucas 19, verse 10, basahin ko po. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Isang dahilan kung bakit po si Jesucristo ay pumunta sa mundo para po hanapin at iligtas ang mga naligaw. Yung Lucas 19, verse 10 po, o yung Lucas 19 ay patungkol po sa kwento ni Sakeo. At alam ko po, familiar tayo kay Sakeo. Alam natin yung kwento ni Sakeo. Ngayon po, sa kwento na ito, malalaman natin na hindi po aksidente ang pagpunta ni Jesus sa lugar na yun. Hindi po aksidente na pumunta siya sa lugar kung nasan si Sakeo. Wala pong aksidente sa Panginoon. Amen po? Lahat ay planado. So, plano po talaga niya na pumunta sa lugar kung nasan si Sakeo. Plano po talaga niya na puntahan para maligtas si Sakeo at ang sambahayan niya. Lahat po ng bagay sa Panginoon ay nakaplano. Katulad po ng planong pagpunta niya sa mundong ito, para hanapin at iligtas ang mga naligaw o yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Alam po ni Jesus na kailangan siya ni Sakeo. Alam ng Panginoon na kailangan natin siya. Sa kwento po ng Lucas 19, makikita natin kung ano po yung ginawa ni Sakeo para makita niya si Jesucristo. Pero hindi alam ni Sakeo, kaya nandun si Jesus ay para sa kanya at sa sambahayan niya. Kaya nga po, katulad po ni Sakeo, tayo din po ay inabot ng Diyos. Ang sabi po dito, hindi po aksidente na mayroong simbahan sa lugar kung nasan ka. Hindi po aksidente kung bakit may natayong rema kung saan ka nandun. Hindi aksidente na may mga worker na kumatok sa pintuan
Minsan nga po, tinataguan natin. Minsan, sinasabihan pa natin na walang tao. Pero hindi po aksidente na kumatok ang mga lingkod ng Diyos sa pintuan po natin. Hindi aksidente na may nag-share sa atin. Hindi po aksidente na nagtayo ng simbahan sa lugar po natin. Bakit po? Kasi plano ng Diyos na ikaw at ako ay maabot niya. Ikaw at ako ay maligtas niya. Kaya pakisabi po sa katabi, kung may katabi po tayo, hindi ka aksidente. Plano ng Diyos na makasama ka niya sa kampo niya. Kaya nga po ang sabi niya dito, ang reason kung bakit pumunta si Jesus sa mundong ito ay para hanapin at iligtas ang mga naligaw. Pamilyar po tayo sa salita na tupang ligaw. Lahat po tayo ay minsan pa na hindi natin alam, hindi natin kilala, hindi natin alam yung kalooban ng Lord. Pero dahil sa pagpunta ng Panginoon, dahil sa ginawa ni Jesus, na paghahanap po sa atin, tayo po ay nasumpungan niya. At purihin po ang Panginoon, tayo po ay naglilingkod na sa Kanya. Kaya nga po, may mga lingkod na pinapunta sa bawat lugar kung nasaan tayo. Minsan sa trabaho, sa paaralan, sa bahay, at kung saan man, may mga lingkod ang Diyos na papapuntahin para abutin ikaw at ako. So hindi po aksidente na nakakilala ka sa Panginoon. Lahat po ay nakaplano sa Diyos. Basahin ko po dito sa John 3:17. Ito po ang mission ng Panginoon. Sabi po dito, sinugo ng Ama ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ito po ang mission ng ating Panginoon, ang mailigtas niya ang mga tao. Alam po natin na hindi naging madali ang pinagdaanan ng Panginoon. Alam niya po na hindi magiging madali ang pagdadaanan niya. And yet, pinili pa rin po niya na pumunta dito para hanapin at iligtas ang mga naligaw o ang mga tao hindi pa po nakakilala sa Kanya. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Imagine niyo po, alam niyang mahihirapan siya, yet pumunta pa rin siya para ikaw at ako ay maligtas. Sabi nga po sa mga verses ng Bible patungkol sa mga bagay na nawala, kapag may nawala na isang bagay na mahalaga sa iyo, hindi ka titigil hanggat hindi mo ito nahahanap. Ewan po ba? Hindi tayo titigil hanggat hindi mo nakikita yung bagay na yun. At kapag nakita mo, sigurado, nandoon yung kagalakan mo. Paano po kaya sa Panginoon? Napakahalaga sa Diyos na matagpuan ang isang naligaw na anak niya. Iiwan ang 99 para hanapin ang isang nawawala. Ganun po kahalaga sa Diyos tayong mga tao. Sabi niya po dito, yung tuwa ay hindi natin makukunting. Yung saya, hindi mo kayang pigilan yung sobrang saya kapag nakita mo yung nawawalang mahalaga sa iyo. Kaya nga po ang sabi ng Bible, libo-libong anghel ang nagsasaya. Ang buong kalangitan ay nagsasaya kapag may isang tao nagsisi, nanumbalik o kumilala sa Panginoon. Libo-libong mga anghel ang nag-aawitan, nagsasaya. Imaginin po natin, gaano kagalak, kasaya ang langit kapag may isang tao nanumbalik sa Panginoon. Ganyan po kahalaga sa Diyos ang mga tao. Kaya nga sabi niya, pumunta si Jesus dito para hanapin at iligtas ang mga naligaw. Ikaw at ako ay naligaw po, nahiwalay sa Panginoon.
Pero purihin ang Panginoon dahil sa ginawa niya, tayo po ay muling natagpuan. Salamat sa Lord kasi tayo po ay hinanap niya at iniligtas niya. At ngayon, ini-enjoy po natin ang kaligtasan na binigay ng Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Boy, hindi lang sa langit. Hindi mo lang sa langit i-enjoy ang kaligtasan, kundi kahit dito sa lupa, pwede mo nang ma-enjoy. Yung time po na yon, si Jesus ang bumaba para hanapin ang mga nawawala. Pero sa time po natin ngayon, ikaw at ako na po ang binibigyan ng responsibility ng Diyos para hanapin ang mga taong nawawala. Ito po ang pinakamahalagang utos na iniwan ng Diyos bago siya bumalik sa langit. Pumunta siya dito sa lupa para gawin yung bagay na to. At bago siya bumalik sa langit, ibinili niya ang bagay na to. Ang sabi po niya, humayo kayo at ipangaral salita niya. Kaya nga po sa Rema, lagi po tayong nare-remind ng mga pastor natin na mag-soul winning po tayo. Makiisa po tayo na ihayo, sabihin ang kaligtasan, lalo sa mga taong hindi pa po alam ang kaligtasan. Tayo naman po ang magtatrabaho. Ibahagi natin ang salita ng Diyos. Ibahagi natin ang pag-ibig ng Panginoon sa mga tao. Ibahagi natin ang kaligtasan na natamo natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga po, kahit masakit sa Diyos, sa Ama, na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay pa rin po niya. At kahit alam ni Jesus na siya po ay masasaktan sa misyon na to, pinili pa rin po niyang gawin ang misyon. Kasi sobrang halaga po ng tao sa kanya. Kaya nga po, ang sabi niya dito, sa number 9, pumunta si Jesus para hanapin at iligtas ang mga tao. At ang trabaho po na yan ay ibinigay na po ng Diyos sa ating lahat. Ang tanong, makikiisa po ba tayo? Iniintay po ng Lord na makiisa po tayo. Makijoin po tayo. Sabi nga po, napapanahon man o hindi, ibahagi natin ang salita ng Panginoon. So yan po yung number 9 na dahilan kung bakit pumunta si Jesus sa mundong ito. Number 9 po, seek and save the lost. Nandito tayo, nakuha natin ang kaligtasan, nakakilala po tayo sa Panginoon, kaya tayo po may trabaho dapat gawin. Ano po ito? Ibahagi ang salita ng Lord para ang mga naligaw o mga naliligaw ay makakilala sa Panginoon. Ano po? So yun lang po ang may babahagi ko po. Salamat po sa time ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po Lord sa hapong ito. Salamat sa mga salita mo na niremind mo sa amin, Panginoon, na ikaw ay naparito para iligtas, hanapin at iligtas ang bawat isang naligaw o naliligaw at di pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Kaya mo, Lord, na makiisa kami sa trabaho ito, Panginoon, na ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po na binabalik ang pinakamataas na papulit pa sa salamat sa pangalan po ng ibugtong na si Jesus. Amen. Maraming salamat po. Muli, maligayang Pasko po, sa bawat isa. God bless po.